Hi guys! So, kain tayo. Let's eat overnight oats. Mmm, sarap. So, since World Teachers Month ngayong September. Am I correct? Oh, parang World Teachers Month ngayon eh. Gusto ko lamang i-shoutout yung mga favorite teachers ko nung elementary ako. Oh, teachers. Pero pinaka-favorite ko talaga nung elementary ako si Ma'am Namnama. Ang ganda ng pangalan niya, no? Ma'am Namnama. Siya yung advisor ko nung grade 6 ako. Basta favorite ko siya kasi basta sobrang bait niya, sobrang galing niyang magturo. Isa kang gusto ko sa kanya, walang favoritism. Wala siyang favorite sa amin. Pantay-pantay ang tingin niya sa amin lahat. Pantay-pantay ang trato niya sa amin lahat. Unlike dun sa... Ayokong mag-compare pero hindi ko makakalimutan kasi ganoon naman tayo, di ba? Meron yung hindi natin makakalimutan na moment ng buhay natin. Lalo na nung nag-aaral tayo, gano'n. So, meron akong hindi makakalimutan na teacher ko nung elementary ako. Naalala ko pa, parang Christmas party yun, no? Christmas party, something like that. Tapos, siya yung nabunot ko kasi, ako naman, galing ako sa, hanggang ngayon naman, mahirap pa rin naman kami. Pero medyo magaan-gaan na ang buhay namin ngayon. Pero noon talaga, sobrang hirap ng buhay namin. So, wala kaming pambili ng ganito, ganyan. Hindi nabibigay ng magulang ko yung mga gusto namin kasi kapos na kami. So, ang 150 ata yung price ng, or 100 ata yung price ng gift namin. Nabunot ko yung teacher ko. Hindi ko alam kung anong i-gift ko sa kanya. Usually, kapag nag-gift ang mga estudyante, bongga, di ba? So, ayun. So, since wala kaming pera, so 150 lang talaga yung yung binili ng mother ko na pang-gift sa kanya. So, binilhan ko siya ng flower vase. And then, nung Christmas program na namin, tas exchange gift na. Hindi alam kung syempre hindi namin alam kung sino nakabunot sa amin, gano'n. Hindi rin alam ng teacher ko na ako nakabunot sa kanya. So, nung ibigay ko na yung gift ko, tapos nag-thank you siya. Pero, hindi lang maganda sa pandinig ko yung sinabi niya na dapat kasi si ano ang nakaano sa akin. Dapat si ganito ang nakabunot sa akin. Sabi niya. So, as na nakabunot sa kanya, syempre masakit naman sa akin. Parang pinaparamdam niya na hindi siya masaya dun sa gift ko. Pero yung sinasabi niya kasing dapat nakabunot sa kanya ay madatong pera. Madaming pera, mayaman talaga. So, sabi niya, dapat si ganito yung nakabunot kasi sa akin. Sabi niya, so, parang ayaw kong sabihin yung grade kasi baka malaman niya kung anong grade ako noon. Pero tumatak sa akin yun. Tumatak sa isip ko. Hindi ko makakalimutan yung araw na yun. And yun yung Christmas program nung elementary ako na hindi ako masaya. Kasi hindi masaya yung nabigyan ko ng regalo. Lalong-lalo na teacher ko pa yung nabunot ko. So ayun. Yun yung hindi ko makakalimutan nung elementary ako. Tapos, sige. Mag-part 2 tayo sa high school ako.